Magbasa tayo sa Marcos 2. Jace. Umpisahan natin sa verse 1. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum pagkaraan na ilang araw, ay nahayag na siya'y nasa bahay. At maraming nagkatipon, ano pat hindi na magkasya kahit sa pintuan man, at sa kanya isinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng 4. At nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Ngunit mayroong doong nangaupong ilang mga skriba na nangagbulay-bulay sa kanilang puso, "Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang?" At sa pagkaunawa ni Jesus sa kanyang espiritu na sila'y nangabubulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, "Bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan? O sabihing magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, "Sa iyo sinasabi ko magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo." At nagtindig siya at pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harapan nilang lahat, ano pat nangagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi tayo nakakita ng ganito." Mahabag ka sa amin, Ama namin, ngayong umaga. At ipaunawa mo sa amin ang kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo upang magpatawad ng mga kasalanan at upang panghawakan namin ang nagpapabanal at naglilinis na kapangyarihan ng iyong salita na siyang naglilinis at umuhubog sa iglesia, at upang paniwalaan namin na kailangan ng mga tao ang paglilinis ni Kristo, sapagkat sa biyaya kami naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi aming sarili, ito ay kaloob ng Diyos, at hindi sa mga gawa, upang ang sino man sa amin ay huwag magmalaki, kung kaya't nagpapakumbaba kami sa iyong salita, at kami nagpapasakop sa iyong salita, sapagkat si Jesucristo ay may kapangyarihan hindi lamang gumawa ng himala, kung hindi magpatawad din at siguraduhin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga po tayo, mga kapatid. Ilang beses ko na ipinangaral itong passage na ito. At minsan nangaral ako patungkol sa pagtutulungan ng iglesia na mag-akay ng iisang tao papunta kay Kristo. Yun ay isang topical, subalit expositional na pangangaral. Pero kung lalahatin natin sa natural na pagkakahati ng gospel narrative, yung binasa natin ay isang buong kwento patungkol sa isang paralitiko na binuhat ng 4 nang ang Panginoong Jesucristo ay nasa Capernaum at pumasok siya sa bahay. Hindi makapasok ang mga tao dahil ang daming tao nagtipon sa labas. And I think, ito iniisip ko lang naman, na marahil yung bahay na kung nasaan ang Panginoong Jesucristo, palibhasa ay nasa Capernaum siya, ay maaaring bahay ni Pedro. Sabat meron tayong pangangaral ng mga nakaraang mga linggo na ang bahay ni Simon Pedro, isa naging base niya sa Capernaum. And to think na hinayaan nila yung tao na bakbakin ng bubong
Imagine, sa sobrang dami ng tao, hindi na magkasya yung mga na late na dumating. Sa sobrang kapal ng mga tao, hindi makalapit yung paralitiko kay Kristo. Kailangan bakbakin yung bubong. Na mga bubong noong unang bahay may daanan sa gilid. At yung ibabaw na yon, hindi lang nagsisilbing bubong yon. Palibhas ay hindi naman madalas umuulan sa Palestine. Kung hindi yan nagiging minsan tulugan sa gabi. Nilalagyan lang nila ng tolda yon. Kapag mainit ang hapon, doon sila nagsisiesta. At minsan doon nila ini-imbak ang kanilang mga produkto. Doon sa part na yon, binutas nila. Isipin mo kung anong klaseng pagpapaubaya at pananampalataya mayroon yung may-ari ng bahay. Na they are willing to accommodate people para kay Kristo. Kung hindi na kasya ang tao, gumawa tayo ng butas para makasilip ang mga tao. Because the most important thing is, makilala ng tao si Jesus Christ at pag-ministeran sila ni Jesus Christ. Kung wala tayong room, let us make a room. It is a very radical faith na nakita natin sa unang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Na some will say na hindi na to uso ngayon. Ang ganitong klaseng radikal na pananampalataya. Ngayon, nilalapit mo na si Kristo sa mga tao. Ang mga tao pa rin ang ayaw magbukas kay Kristo. How can you expect na bubutasin nila yung kanilang yero at gagawa sila ng paraan at hahayaan nilang gumawa ng paraan ng kanilang kapwa para makalapit ang tao kay Kristo? Now, tignan nyo maigi. That is Christianity. Never ang Christianity ay relihiyon ng mga taong nagpapahadlang at gumagawa ng palusot. Ang Kristyanismo ay relihiyon ng mga taong may pananampalataya sa isang buhay na tagapagligtas. That no matter what, I will be true to my commitment. Kagaya na minahal ko ang aking Panginoon, mamahalin ko ang aking mga kapatid. If you cannot be faithful to your brothers and sisters in Christ, huwag niyo lokohin ang sarili no na magiging faithful kayo sa Diyos. That's why you have your church. Makatagpo ka na akala mo lahat ng simbahan mo. Itong sigurado, hindi ka namin niloko rito kahit isang beses. Noon sinabi ko, siguro hindi ka naniniwala sa akin kasi wala akong kotse. Pero dapat naniwala ka sa akin. Una, dahil nangaral ako ng salita ng Diyos. Pangalawa, hindi kita niloko kahit isang beses. So next time, hindi porkit nakakotse, believe kayo agad. Because simula nung una, ang salita ng Diyos ay laging matapat. And we trust ng aming konsyensya. Kung kami nagkamali kanino man, hindi kami namuhay sa kasinungalingan. At yan ay biyaya ng Diyos. Now, ganda. Gayon ng Panginoon. And so, kakaiba itong himalang ito. Sapagkat, imbis na tuwirang sabihin ng Panginoon, pinagagaling na kita ngayon. Anong kailangan mo? Nakita, walang kagaya ng mga taong ito na may pananampalataya na binutas ang bubong. So, magaling ka na. Pero imbis na gano'n ang sabihin ng Panginoon, sa verse 5 sinabi ng Panginoon, anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. At ito'y gumawa ng controversy. Sinabihan nila na ang Panginoon nagsasalita ng masama, namumusong, sacrilegious.
Pero sa kalaunan, gumawa ng himala pa rin ng Panginoon, pinagaling niya yung tao ayon sa pananampalataya nito at ang mga tao ay nagpuri sa Diyos. So the objective ng passages na ito sa verse 1 hanggang verse 12 ay patungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na magpatawad ng kasalanan. At tatlong bagay ang dapat nating maobserbahan. Una, na ang pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo ay dahil sa nakita niyang pananampalataya ng tao. Verse 5. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." There is a preaching na yung pananampalataya nung nagdala sa Panginoong Jesucristo was taken into account. And that's true. Pero yung sinabi ng Panginoon na anak, ang kasalanan mo pinatawad na, it is very personal. Na wala siyang pwedeng ibang sinabihan noon maliban dun mismo sa lumpo. Natural para sa taong umaasa at nanghihingi ng tulong na magkaroon ng believe sa hiningian niya ng tulong. Kaya nga kapag tayo hinindihan ng tao, grabe ang pagkawasak ng ating puso. Because gaano man kaliit yan o kalaki, umasa ka at naniwala ka na kahit papaano tatanggap ka sa hiningi mo. Kung ang pananampalataya ng tao ay nagtatapos lamang sa kanyang kagalingan, hindi kailangan sabihin ng Panginoon na pinatawad ko na ang iyong mga kasalanan. Pinatawad na ang kasalanan. So let us understand na may nakita ang Panginoon dito na hindi natin nakita at maaaring hindi nakita ni Marcos o nakita ni Pedro. But we can understand from other part of Scripture. At kumpiyansa akong sasabihin na ang taong ito ay may pagsisisi sa puso. Na yung pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang nakita sa tao ay pananampalataya na may kinalaman sa pagsisisi. Upang sabihin niya na anak, ang kasalanan mo ay pinatawad na. Ang una kong dahilan ay dahil dun sa mensahe ng ating Panginoong Jesucristo, chapter 1 verse 1. At chapter 1 verse 14 hanggang 15. Na ang mensahe ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus ay ang ebanghelyo ng Diyos na nagsasabing naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Ang tunay na pananampalataya na nakalulugod sa Diyos ay palaging may kaakibat na pagsisisi, sapagkat sumasampalataya tapat tayo sa Diyos na ang Diyos ay hari sa ating buhay. Every time we preach, every time we teach, we do it because we believe si Kristo ay may paghahari sa buhay natin. Lahat ng ebanghelyong pinangangaral natin ay ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At kung titignan natin yan kay Apostol Pablo, masasummarize natin yon sa salitang, upang lahat ng tuhod ay lumuhod at ang lahat ng bibig ay magsabi, si Jesucristo ay Panginoon. Para sa kaluwalhatian ng Ama. Bakit kailangan Panginoon si Kristo? Sapagkat ang Diyos ay naghahari na. So you cannot believe without repentance because you cannot obey God without submission. Hindi tayo pwedeng sumamba sa Diyos at the same time sumasamba tayo sa sarili natin. And that kind of faith nakita ng Panginoon dun sa tao.
So that sinabi niya, ang iyong kasalanan ay pinatawad na, sapagkat ang taong ito ay umaasa ng paghahari ng Diyos. Yun yung klaseng pananampalataya na may repentance. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay narito na. Now, the pangalawang reason, the second reason is, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay narito na, tinignan ng tao na si Jesucristo ay hindi basta ordinaryong propeta. In fact, ang tingin niya kay Jesus Christ, Messiah, banal, galing sa Diyos. Tignan natin sa John 8:23-24. John 8:23 hanggang 24. At sa kanila ay kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanlibutang ito, ako'y hindi taga-sanlibutang ito. Sinasabi ko sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo. Or, kasi sa inyong mga Tagalog, naka-italicize ang Kristo, sa King James Version, that I am He. And again, yung He naka-capitalize, naka-italicize. Pagka binasa mo ng diretsong basa lang, that I am. Ang pangalan ng Diyos sa lumang tipan, I am. Kung hindi kayo maniniwala na ako nga, na sinabi ng Diyos kay Moses, ito ang pangalan ko sa lahat ng salinlahi, ako ay si ako nga. Kung hindi kayo maniniwala na ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So yung tao naniwala na si Jesucristo, kaya siya makapagpapagaling sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay galing sa langit bumaba. Obserbahan mo na hindi mahirap para sa mga tao during the first century na paniwalaan na si Jesucristo kayang magpagaling. Dinudumog siya ng mga tao kahit ng mga eskriba at mga pariseyo. Magtataka ka kung bakit tuwing nagpapagaling ang Panginoong Jesucristo, palaging may eskriba. At palaging may pariseyo. Bakit malaging maraming hindi sumasampalataya? Because ang tao hindi mahirap paniwalain sa himala. Pag nakarinig ng himala yun, mag-uusisa, titingin. Pero ito ang nakaka-turn off kay Jesus Christ. Si Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao, susundin mo siya, sasambahin mo siya. Kagaya ng mga tao sa panahon natin ngayon. Hindi na bagong bagay na kapag sinabing simbahan, tutulong sa tao. At kahit walang pananampalataya kay Jesus Christ, ngayong umagang ito, kung ipagsasabi ninyo na marami tayong ipamimigay na tulong, grocery at bigas at scholarship, lahat sila pupunta rito. At hindi nila pagdududahan yun. Kahit mahihirap tayo, ang iisipin nila sa atin, kaya natin. Pero ang nakaka-turn off sa Ebanghelyo ay ito. Kung tatanggapin mo si Kristo, talikuran mo ang lahat para kay Kristo. At ang kaligtasan ay hindi pwedeng hindi ganun. Because if you will accept Jesus Christ, hindi pwedeng tanggapin mo siyang tagapagligtas, pero hindi mo siya tatanggaping Panginoon. In fact, hindi ko alam kung paano maraming tumagal sa pagiging Kristiyano na hindi nila alam na pagkatapos nilang tumanggap ay dapat pala si Jesucristo makikialam sa buhay nila. At tumatagal sila sa simbahan, 5 years, 10 years, 20 years,
na pagkalipas ng mga panahon na yan, tsaka lang nila nalaman, dapat pala si Jesucristo nakikialam kahit sa cellphone nila, at sa television nila, at sa pagkain nila, paggising nila at pagtulog nila. Sapagkat ang Biblia ay salita ni Kristo. Whatsoever you do, whether you eat or drink, do all for the glory of God. And who is the glory of God? Si Jesus Christ. You do all for Jesus Christ. So the question is, paano mo nasabing Kristiyano ka for the past 10 years? For the past 5 years nang alam mo lang sumampalataya ka and yet you do not follow Jesus Christ. So you see, yun yung klase ng pananampalataya na nakita ng tao na perhaps wala siyang nakita ng Panginoong Jesucristo sa tao, na perhaps wala siyang lakas na sabihin. And yet nakita ni Kristo ang puso ng tao. Sabihin mo lahat that you believe on Jesus Christ, that you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, pero nakikita ng Diyos ang puso mo. Kung talaga bang iniwan mo ang sarili mo para kay Kristo. Pero ligtas ka, ikaw pa rin ang nasusunod sa sarili mo. Balikan mo nga yung unang beses na tumanggap ka kay Kristo. And tell me, kagaya ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, ano bang mas mahirap? Magpagaling ng pilay? O magbago ng puso? So this is the gospel that Jesus Christ came into the world to save sinners. Pinangangaral natin ang kapangyarihan ni Jesucristo magpatawad, because kung hindi magpapatawad si Kristo at hindi sisiguraduhin ni Kristo ang kapatawaran ng mga kasalanan, what's the point ng miracles? Doesn't matter. Si Jesucristo ay dapat kilalanin, sambahin at paglingkuran sapagkat pinakilala niya ang kanyang sarili. Now, i-contrast mo to sa pagdududa ng mga eskriba. So natin sa verse 6 and verse 7, nakita ng Panginoon yung pananampalataya ng tao. At the same time, nakita rin ng Panginoon yung puso ng mga hindi sumasampalataya sa verse 6. Again, nasa Marcos 2 tayo, verse 6. Ngunit, mayroon doong nakaupong ilang mga eskriba na nagbubulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya ay namumusong. Sino makakapagpatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? Kagaya ng nakita ng Panginoong Jesucristo ang pananampalataya, nakita rin ng Panginoong Jesucristo sa puso ng mga tao ang hindi pananampalataya. At hindi sila sumasampalataya na si Jesucristo ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan because hindi sila naniniwala na si Jesucristo ay banal at Diyos. The Holy One of God. Hindi sila naniniwala. Sino ba to? Kaya malakas ang aking kumpiyansa na nakita ng Panginoong Jesucristo yan sa puso ng tao. Na kanyang pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Na nakita ako ng taong ito na ako'y galing sa langit at bumaba rito. Nakita niya ang kanyang sarili na taga-lupa at taga dito lang. Na ako ay si ako nga, therefore hindi siya mamamatay sa kanyang mga kasalanan. In contrast dito sa mga magagaling sa Biblia, basa ng banal na kasulatan, pero hindi nila makita ang pagka-Diyos ni Kristo. That's why they cannot put their trust in Him. Nakita ng Panginoon yun, parehas. Now, the second thing is, ang pagpapatawad ng kasalanan ay dapat tignan nating mas mahirap kaysa sa kagalingang pisikal. Pag tinanong mo ang tao kung ano mas mahirap, kung ang tao ba ay magpapatawad ng kasalanan, kung may kapatawaran ba ng kasalanan, or magkakaroon ba siya ng kagalingan
Ang sasabihin ng tao na mahirap, natural, edi yung kagalingan sa pisikal. Ang Panginoong Jesucristo natin ayon sa kalooban ng Diyos ay tunay na gumagawa ng himala. At hindi yun talaga maitatanggi ng mga tao sumasampalataya man sila o hindi. There was an account sa John nang sinabi ng Panginoon, ginawan ko kayo ng mabuti. Alin sa mabuting gawa ang dahilan bakit nyo ako papatayin? Nagpapagaling ako ng mga pilay, ng mga may sakit. Bakit nyo ako papatayin? Nasagot ng mga tao sa kanila, hindi dahil sa gumagawa ka ng mabuti. Papatayin ka namin kasi tao ka, ginagawa mong sarili mong Diyos. Now, para sa tao na nakikita niya at ang nauunawaan lang niya yung nakikita niya, mas mahirap magpagaling ng pilay kaysa magpatawad ng kasalanan. Kung kaya't mas importante yun. Kagaya ng mas mahirap magtrabaho para kumain kaysa sumamba sa Diyos. Kaya mas pipiliin ng tao na mas importante ang magtrabaho para kumain. Pero, never nilang pinagdudahan na kaya silang pagalingin ni Kristo. Lahat ng lumapit kay Kristo, nag-umpukan sa pintuan ng bahay ni Pedro, lahat umaasa, nagagaling sila. Pero hindi nila mapaniwalaan na totally sa isang salita ni Kristo, maayos ang panloob mong kalagayan. Iiyak sila para sa himala na gumaling sila sa mga sakit, pero hindi nila mapaniwalaan na pananampalataya lang ang kapatawaran ng kasalanan. Hindi nila naintindihan that the same power na kayang mag-align ng mga molecules, mag-alter ng DNA ng tao, the same power na kayang bumuhay ng patay, is the power na kayang maglinis ng tao at magbago ng puso at magbago ng isip sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Pero dahil ang tao ay bulag, nakikita lang niya yung nahahawakan niya, yung kailangan niya, yung nakikita niyang importante sa kanya sa kasalukuyan. At yan ang problema ng mga Pariseyong ito, not because of ignorante sila sa Biblia. Mas magagaling ang mga Pariseyo sa banal na kasulatan kaysa sa mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero bulag sila sa kasapatan ni Jesucristo para magpatawad ng kasalanan. Iiyak sila at maniniwala sila sa kapangyarihan ng panalangin na makapagpapagaling sila ng cancer. Pero hindi nila mapaniwalaan na kapag ang masamang tao tumingin sa Diyos at nagsabi, mahabag ka sa akin, ako'y makasalanan, mapapawalang sala siya ng walang gawa. Now tell me, ang tanong ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo at Escriba, ano mas mahirap? Magpalakad o magpatawad ng kasalanan? E parang sinasabi ng Panginoon, pag napalakad ko to, siguraduhin nyo, sasampalataya kayo at magsisisi kayo. Sapagkat mas importante ang kapatawaran ng kasalanan. Because all the miracles na maranasan mo, uuwi ka pa rin sa kamatayan. You will die. Pero ang binibigay ng Panginoon na kapatawaran ng mga kasalanan ay nagsisimula sa kapanganakang muli ang pagbabago ng puso. Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa bagong tipan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa. Yan ang promise ng Messiah. Samantalang ang Messiah ay naparito sa daigdig
para ipakilala niya ang kanyang sarili sa mga Hudyo, kailangan niyang gumawa ng himala. Sapagkat ang mga Hudyo ay nasa sa kultura ng mga himala. Ang mga Hudyo ay nanghahanap ng tanda. Kaya lang dapat nating maintindihan na ang important mission ng Messiah ay pagpapagaling sa kalooban. Kaya ang pangalan niya Jesus. Mateo 1:21, for he shall save his people from their sins. Ang kasalanan ay panloob na problema ng tao. Kaya nagpapagaling si Kristo ng ketong, nagpapagaling si Kristo ng may karamdaman, at bumubuhay siya ng patay upang sa ganon panampalatayanan natin yung kanyang salita. Na kung yung mga virus sumusunod sa kanya, huwag mong isipin hindi kayang tanggalin ni Jesucristo ang kasalanan mo sa isang salita lang. Kung yung mga demonyo sumusunod sa kanya, huwag mong sabihin na kung sasabihin ni Kristo sa iyo na aalis ngayon sa iyo ang iyong maduming puso, makasalanang puso, hindi yun mangyayari. And yet many of you do not believe. Sasampalataya kayo kay Kristo pero hindi nyo nararanasan ang kapangyarihan nito at nagsisikap kayo na linisin ang inyong mga sarili. That's why you are frustrated. Kaya sa banal na kasulatan sinabi na ang kabanalan ay sa pamamagitan ng paglilinis ng salita ng Diyos. But because you have to believe, submit yourself sa salita ng Diyos. That's what is Christianity. It doesn't matter kung anong paniniwala mo. Kung sinabi ni Kristo yan, yan yun. It doesn't matter kung anong karanasan mo. Kung iyan ang sinabi ni Jesucristo, itsapuera mo yung karanasan mo, sumunod ka sa salita ng Diyos. O palitan mo na ang salitang Kristyanismo ng pangalan mo. At sundin mo ang kalooban mo. But never call yourself a Christian. Yun ang importante, ang salita ni Kristo. So, ang problema ng puso ay ang pagiging makasalanan ng puso. Binasa natin paulit-ulit na ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. Desperately wicked. At paulit-ulit na sinabi ng Panginoon na hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao kung hindi lumalabas sa bibig. Sapagkat mula sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, mga pakikiapid, pagnanakaw, at mga pagbibintang at mga kalapastanganan sa harapan ng Diyos. So nanggaling sa puso. So Psalms 32 verse 1 and 2, mapalad siyang ang kanyang kasalanan ay pinatawad at ang kanyang mga pagsalangsang ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi ibinilang sa kanya ng Panginoon ang kanyang mga kasalanan. Now, verse 3, pangatlong point mga kapatid. So ipagpapatuloy natin yung binasa natin sa Marcos. Verse 10. Datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. So yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, gusto niyang ipakita sa mga tao na mayroon siyang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. So that's the whole point of the story. Now, yung title na anak ng tao, mababasa mo yan sa Daniel 7:13-14, yan ang title ng Messiah. Na maghahari at mayroong walang hanggang kaharian sa huling panahon na maghahari sa buong sangkalupaan. Ang anak ng tao. Siya ang hari sa kaharian ng Diyos. So may kapangyarihan si Kristong magpatawad sa kasalanan sapagkat siya ang hari sa kaharian ng Diyos. And second, sa John 5:27, makikita natin mga kapatid, at binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. And the reason because may kapangyarihan si Kristong magpatawad ng kasalanan sapagkat may kapangyarihan si Kristong humatol.
Walang magpapawalang sala sa nasasakdal maliban sa hukom. At yun ay magkaibang konsepto sa iisang Kristo na ating sinasampalatayanan. Ang tao hindi takot sa hatol ng Diyos. Kung hindi totoo ang paghatol ni Kristo, hindi totoo ang pagpapatawad. Hindi magiging totoo ang biyaya. Sapagkat hindi totoo ang parusa. Kung hindi totoo ang impyerno, hindi totoo ang langit. Hindi kailangan seryosohin ng Panginoon ang kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Kung hindi totoo ang hatol ng Diyos. So ang titulong ang anak ng tao ay nagpapakita na si Jesucristo ang hahatol sa huling panahon. And that's the reason dapat makinig tayo sa kanyang salita kung meron tayong dapat ayusin sa salita ni Kristo. Sapagkat ang hindi sumampalataya sa salita ni Kristo ay hahatulan ng salita ni Kristo, John 12:48. Pero tandaan natin, ang pagdating ni Kristo sa daigdig ay dalawang phase. Yung tinatawag na ang kanyang first coming ay dumating si Kristo bilang tao sa daigdig. Siya ay namatay para sa mga kasalanan at siya ay muling nabuhay upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay may muling pagkabuhay at bigyan sila ng banal na espiritu upang lumakad sila sa bagong buhay. Nang umakyat si Jesucristo sa langit, nangako siya na siya ibabalik. At yung sinatawag na second coming. At pagbalik ni Jesucristo, bubuhayin niya ang mga patay, bubuhayin niya ang mga matutuwid tungo sa buhay na walang hanggan, at bubuhayin niya ang mga masasama tungo sa kapahamakan. So naparito si Jesucristo sa unang pagkakataon para magligtas. That's why ang anak ng tao ay naparito para magpatawad ng kasalanan nung siya ay nasa lupa. Pero isang araw, babalik ang anak ng tao hindi para magpatawad, kundi para magparusa. At doon mo maiintindihan ang sinasabi ng John 3:16 hanggang 18. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya kay Kristo, maging tagasunod ni Kristo, magtiwala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi na parito ang anak ng Diyos para hatulan ng sanlibutan sa ngayon. Kung hindi para iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Kaya ang anak ng tao ay naparito para magpatawad. Subalit, ang sumampalataya ay hindi hinatulan. Subalit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa anak ng Diyos. So, ang ibig sabihin ng titulong anak ng tao ay ang otoridad ni Kristo na sa huling araw humatol sa tao na sa ngayon, bakit mo hihintayin hatulan ka ni Kristo kung pwede kanyang patawarin ngayon? Ang mga gawa ni Kristo, kung bakit siya nagpapagaling, ay nagpapakita kung sino siya. Kaya sinabi na sa tao, o ikaw, buhatin mo yung higaan mo at umuwi ka na sa bahay mo. At ipinakita ng Panginoong Jesucristo, kaya kita ginagawa ng himala sa iyong kalagitnaan para magsisi ka. At sa palagay ko na ipalabanan ko yung buong Mark 2, 1-12. So dalawang implikasyon nito sa atin. Ang una, sapat ang pananampalataya kay Kristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Anong ginawa ng tao para mapatawad siya ng Panginoon? Anong magagawa ng isang paralitiko na hindi man lang siya makalapit kay Kristo kaya kailangan buhatin siya ng 4? Hindi niya kayang isiksik ang sarili niya sa maraming mga tao. Kaya kailangan butasin ang bubong para makalusot siya.
And yet, pinatawad siya ni Jesus Christ. Ang pinaka-importanting kapatawaran na dapat marinig ng tao at masigurado na sa buhay niya na pinatawad siya ng Diyos. Pananampalataya kay Kristo. Hindi siya pumunta kay Kristo para lang gumaling. Kaya maaaring kailangan kumbinsin siya nung apat, pumunta yung apat doon, dalhin siya sa Panginoon. Kung nakiusap siya na dalhin sa Panginoon, sige na, ang daming tao, hindi tayo makakapasok. Hindi, dalhin niyo ako doon. Gawan niyo ako please pakigawa ng paraan. Kailangan kong makalapit kay Jesus Christ. Sigurado ka, dadaan tayo sa bubong. Kung iisipin mong nahirapan yung apat na umakyat, isipin mo ng pakiramdam ng paralitiko na binubuhat nila. Hindi natin nakita kung gaano klaseng hagdanan yung meron doon. Hindi mo nakita kung gaano kainit doon sa taas. And yet, because they believe na si Yesu Cristo ang kanilang tagapagligtas, they defy all odds. Kagaya ng babaeng dinurugo. Sa batas ni Moises, ang dinurugo ay hindi malinis. Hindi pwedeng lapitan dahil pag nilapitan mo ang babaeng dinurugo, magiging marumi ka sa kautusan. And yet, isiniksik niya ang sarili niya palapit sa Panginoong Hesukristo. Sapat ang pangangailangan ng mga taong ito para lumapit sila kay Kristo, sapagkat sila ay tunay na sumasampalataya. Kaiba sa maraming nagsasabing may pananampalataya ngayon. Mentas nagkakaproblema, lalong lumalayo sa Panginoon. Hindi ba nakita na ang palo ng Diyos at ang parusa ng Diyos ay biyaya pa rin ng Diyos? Sa isang perpektong daigdig, at sa isang taong may maayos na puso sa harapan ng Panginoon, sapat ang problema mo para magtapat ka sa Panginoon. Pero sa dinami-dami ng problema mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagtitiwala sa Diyos. Tell me, may pananampalataya ka ba talaga sa Panginoong Jesucristo? Gusto mo lang pagaanin yung problema mo, pero hindi ka magtitiwala sa Kanya. Pero sabi mo, naniniwala ka na pinatawad ka ni Kristo sa kasalanan mo. Ano mas mahirap? O kagaya ka rin ng mga nominal na Christian? Pupunta sa langit, pero mas nagtitiwala sa tao pag pinag-usapan pera. Ang bilis magpasya pag may pera na, pero hindi man lang kinonsulta ang Biblia niya na sinasabi niyang nagligtas ng kanyang kaluluwa. Sabihin niyo sa akin, anong klaseng pananampalataya natutunan niyo? Pero sasabihin natin na sapat ang pananampalataya kay Kristo para magpatawad ng kasalanan ay ang pananampalatayang yang ginagamit natin para magpalusot sa mga kasalanan natin. Kung hindi pa makikialam ang Diyos, tuloy-tuloy tayo sa mga kalokohan natin. Pero ayaw natin pinakikialaman tayo ng Diyos. Kung nagliwanag ang ating mga mata at ang ating puso ay naliwanagan, mas gusto kong pakialaman ako ng Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Mas gusto kong hahawakan ako ng Diyos kagaya ng laruan na ipipwesto niya ako saan niya ako gusto. Sapagkat alam ko na ang Panginoon ay mabuting Diyos. Pero sinasabi natin ang pananampalataya ay sapat, pero ayaw nating mamuhay sa pananampalataya. Ano ba talaga sa palagay mo ang ibig sabihin ng Kristyanismo? Masakit, di ba? Totoo eh. And you want to serve the Lord gamit ang pananampalataya ninyo na kagaya ng pananampalataya ng mga Pentekostal at ng mga Katoliko?
That's why nahihirapan kayo magpasakop sa iglesia. Hindi mo ba nakita na iglesia ay binubuo sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos? Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng salita ni Kristo, nakatiyak tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kagaya ng babae sa chapter 7 ng Lucas, sinabi sa kanya, ikaw, pinatawad ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, humayo ka ng mapayapa. Sinabi ni Kristo yun, kaya't humayo ka ng mapayapa. Sa chapter 5 ng John, sinabi ng Panginoon doon sa tao, maayos ka na. Huwag ka nang gumawa uli ng kasalanan, mas malala ang mangyayari sa iyo. Kung hindi sapat ang salita ni Kristo para magpatawad ng kasalanan, walang Kristyanismo at walang aakyat sa langit. Wala. Sapagkat kung susukatan natin ay ang ating mga gawa, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung alam natin na hindi tayo naging matuwid sa pamamagitan ng ating mga gawa, bakit pinipilit natin yung mga gawa natin na alam natin hindi kalooban ng Diyos? Sa mga tuwiranan nga tayo. Maligtas ka hindi sa gawa. Ngayong ligtas ka na, ginagamit mo yung gawa para lumayo ka sa salita ng Diyos. Hindi mo ba nabasa na ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya? Kaya sa iglesia may pagdidisipulo. Sapagkat nasisira ang pangalan ng Panginoon sa maraming nagpapakilalang Kristiyano na ang pamumuhay hindi ayon sa salita ng Diyos. At tuwing ang mga pastor mandurugas. Na tuwing ang mga Kristiyano may Biblia, araw-araw nagbabasa ng Biblia, hindi naglilingkod sa Diyos. Hindi umaasensong buhay, paulit-ulit. Ano mo sa Biblia? Yung hindi nagmamatured, laging nadadaya. Kung gusto nyo ng talata, pumunta ka sa Efeso 4:13 hanggang 14. Huwag mong sabihing matured ka na. Pinaiikot ka ng tao sa kamay. Kaya nga, kailangan tayo lumago sa simbahan para hindi tayo bata na para tayo kung saan tayo hugutin, doon tayo, saan tayo dalhin, doon tayo. Wala kang sariling disposisyon. At sasabihin mo, sumasampalataya ka sa Panginoon. At kung hindi tayo lalago sa pananampalataya, masasayang ang buhay nyo sa pagkakristyano. Akala nyo, bibigyan pa kayo uli ng Diyos ng 20 years? Malaki na yan para sayangin. Hanggang ngayon, di pa rin kayo naglilingkod sa Diyos. Mauunahan kayo ng mga publikano. Mga taong sa tingin nyo mas masasama pa sa inyo, pero mas mauunang maglingkod sa inyo. Napapansin nyo na yung mga taong pinagchichismisan nyo na pangit ang buhay, mas nauuna pang maging matapat kaysa sa inyo. Sinabi ng Panginoon niya sa mga eskriba, mauunahan kayo ng mga publikano sa kaharian ng Diyos. Yung mga taong akala natin hindi maliligtas, yan ang magiging mga unang kaagapay natin sa gawain ng Diyos. Sapagkat ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pananampalataya lang kay Kristo. At asikasuhin mo yung pananampalataya mo at ipamuhay mo, ipakita mo, ipadama mo, gawin mo. Sapagkat kahit ang dyablo sumasampalataya. Diba? Hindi na ibibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, ang aking pinagmamalasakitan dito,
ay yung katuturan ng pagliligtas ni Kristo. Sinasabi ko sa mga taong walang pananampalataya, sapat ang biyaya ng Diyos. Gusto nila makakita ng himala. Anong himala ang ipapakita ko? Anong himala ipapakita natin? Kung si Kristo nagpapatawad ng kasalanan, edi dapat palaya ka sa kasalanan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang alipin ay hindi mananahan magpakailanman. Pero kung palalayain tayo ng anak ng Diyos, may tunay na malaya tayo. Saan natin na-realize ang katotohanan ng kalayaan na yan? Sa discipleship. If ye continue in my word, indeed ye are my disciples, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya hindi pwedeng Kristiyano na hindi nagpapadisciple. Bakit? Hindi mo maranasan yung kalayaan ni Kristo. At akala mo pagpapatuloy sa salita ng Diyos, araw-araw nagde-devotion. You must continue with the church in the apostles' doctrine, and in fellowship and in prayer. Di ba? Yan ang salita ng Panginoon at yan ay hindi pwedeng salangin, asansalain. Di ba? Sabihin ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. Sabihin mo nga sa akin, kung talagang nakatikim ka ng kapatawaran ng mga kasalanan, o namumuhay ka sa kasalanan until now, alam mo ba na ang hindi paggawa ng kalooban ng Diyos ay kasalanan? Pero ang Kristiyano, hindi inaalam ang kalooban ng Diyos. At nagtataka pa siya, bakit puro kasalanan na nagagawa niya? Hanapin mo ang katwiran ng Diyos at ang kanyang kaharian. Hindi ba? Kailangan ko ba bang ipaliwanag na ang hindi paggawa ng kalooban ng Diyos ay kasalanan? Kung hindi yan kalooban ng Diyos, edi kaninong kalooban yan? Kahit pa matamo mo ang buong sanlibutan sa ginagawa mo, hindi mo alam baka sumunod ka na kay Satanas. Now tell me, anong epekto niya sa Christian living mo? May nababago ba sa loob mo? Aral ka ng aral, hindi ka natututo. Samantalang ang bawat Kristiyano ay dapat makatayo sa harapan ng Diyos, araw-araw. Diba? Tapos ayaw mo magpatuwid. Pag tinuwid ka at tingnan mo sa sarili mo, kala mo alam mo na. Na-open ka. O hindi ba? Ngayon sabi ng banal na kasulatan, sawayin mo ang mangmang, gagalit siya sa'yo. Hindi ko kayo sasawayin. Gagalit kayo sa akin. Hindi ba? Dahil itutuwid ko kayo, hindi naman kayo makikinig, gagawin nyo pa rin yung gusto nyo. Hindi magpatuloy na lang kayo kung saan kayo aabangan ng Panginoon. Total, matatanda na kayo. Magsayang kayo ng buhay. Ako, 30 anyos pa lang ako. Pag namatay ako bukas, wala akong pagsisisihan. Nakita ko na ang pagliligtas ng Panginoon. Let thy servant depart in peace. Pero huwag niyong lokohin ang sarili niyo na naglingkod kayo sa Diyos, na ang tagal-tagal niyo ng Kristiyano hanggang ngayon hindi niyo pa rin alam ang kalooban ng Diyos. Wag. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay may kakayanang magpatawad ng kasalanan. Kaya lang, kadalasan marami tayong ginagawa na hindi natin tinuturing na kasalanan. Kaya hindi mo hinihingi ng tawad sa Diyos. Diba? Marami tayong kasalanan na sa tingin nating maliit lang at hindi kailangang ihingi ng tawad sa Diyos,
na hindi natin kailangan tignan sa kalooban ng Diyos dahil napakasimple lang, kaya hindi tuloy natin makita ang paghahari ng Diyos sa mabubuhay natin sa maliliit na bagay. Di ba? Sino sa inyo ang pag hindi nagsimba rito, nagsisisi sa Diyos na hindi ka nakisama sa mga kapatid mo? The point is not church attendance. The point is fellowship with one another. And I don't care kung sino kasama mag-pray. May sarili kang simbahan, may sarili kang ka-fellowship. Hebrews 10:25. Sa salitang, your assembly. Your assembly. Diba? Assembling of ourselves. Pero hiningi nyo ba ng tawad sa Diyos yun? Hindi nyo sineryoso yun. Pag yung mga anak nyo, hindi nyo dinidisiplina at binibigay nyo lahat ng gusto, pinagsisihan nyo ba sa Diyos yun? Panginoon, sorry. Binigay ko na naman yung gusto ng anak ko. Samantalang sinasabi ng Panginoon, turuan nyo mga anak mo. At kung yan ang salita ni Kristo, it is beyond arguments. Kaya may iglesia. Tignan nga natin, kung ikumpara mo yung pananampalataya ng mga apostoles sa pananampalataya ng mga Kristiyano ngayon, sama mo na pati mga Baptist. Pero para alang-alang sa kanyang kaluwalhatian, huwag mong sabihin ng mga Baptist kayo at mga anak kayo ni Abraham at matatagal na kayo sa gawain. Kahit ngayon, pwedeng i-pack up ng Diyos ang langit at lupa at gagawa siya ng isang taong matuwid. Pero hindi ginawa ng Diyos. Alang-alang sa kanyang kaluwalhatian. Nabasa niyo ba? 43:25 ng Isaiah. Ako nga ay siyang pumapawi ng inyong mga pagsalang-salang, alang-alang sa akin ng Diyos. Kasi kung patawarin tayo ng Diyos lahat sa mga kasalanan natin, anong mapapala ng Diyos? Wala, mga kapatid. Kaya wag nating i-guilt tripping ang Diyos na hindi tayo maglilingkod sa Kanya. Wala siyang mapapala. Kahit maglingkod tayo lahat. Pero para sa kaluwalhatian ng Diyos, ginagawa niya ang lahat ng bagay. Walang mapapakinabangan ng Diyos sa atin. Kaya mabuti pa. Sumunod ka na lang sa Panginoon. Wag ka magpakitang gila sa Diyos. Ang yabang-yabang mo. Hindi na nga lumulusot yung ginagawa mo. Gusto mong tumulong sa gawain, kaya lumalayo ka sa gawain. O ngayon, nakakatulong ka? Sumunod ka na lang sa Panginoon para may pakinabang pa buhay mo. Maluwalhati ang Diyos. Kamuti ka. Hindi ibibigay ng Diyos ang kaluwalhatian niya sa iba. Talagang pag ayaw ng Diyos, ayaw ng Diyos. Ba? Hindi gagawin ng Panginoon yan. So, Ephesians 1:6-7, bago palalangin ng sanlibutan, hinirang ng Diyos ang kanyang mga tao. At binasa natin sa Ephesians 1:6-7. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana kay Kristo o sa minamahal. Nasa Kanya, kay Kristo, meron tayong ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. At bakit ginawa ng Panginoon yan? Para sa ikaluluwalhati ng Kanyang biyaya. Naluwalhati ang Diyos sa tao, hindi dahil sa pinili lang tao na sumampalataya sa Diyos. Kung hindi, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon at binigyan siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ng Diyos mismo naglapit sa kanya tungo sa kanyang sarili. Yun ang kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos, na walang partisipasyon ng tao sa kanyang kaligtasan. Kagaya ng sa unang nilalang, walang partisipasyon si Adan sa paglalang sa kanya. Hindi naman walang partisipasyon ng tao sa kapanganakang muli.
Pero ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Kung kaya sinabi rito, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis. So yung banal na pamumuhay ay purpose. Kung bakit humihirang ang Diyos ng tao bago palalangin ang sanlibutan. Para ano? Para maging banal. Ngayon, paano magiging banal ang tao? Verse 7. Ipapakita niya ang kanyang biyaya sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Upang yung pagkapili, yung purpose at ang pamamaraan sa Diyos. That's why, kung hinirang tayo ng Diyos para sa kabanalan, hindi pwedeng hindi ka maging banal sapagkat ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan yon. Simula sa kapangyarihan ng kanyang pagpapatawad at sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu na kumikilos sa atin. Kaya may Efeso 2:10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Bago pag nilalang ang sanlibutan, ang Kristiyano ay inihanda na ng Diyos para gumawa ng mabuti. Pero dahil sa pagkakasala ng tao, kailangan ng tagapagligtas. Kung kaya't kailangan tayong maligtas sa biyaya at sa pananampalataya kay Kristo. Upang lakaran natin yung orihinal na plano ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Anong implikasyon nito? Ngayon pinatawad ka na sa mga kasalanan mo. Kagaya ng sinabi sa Panginoon, ng Panginoon doon sa tao. Tumindig ka, buhatin mo yung ikaw mo, lumakad ka. Umuwi ka. Kaya ang aplikasyon ng Efeso patungkol sa doktrinang ito ay lumakad tayo ng maayos. Umpisa mo sa verse 1. Chapter 4, verse 1. Ang Ephesians nahahati yan sa dalawa. Yung chapter 1 hanggang chapter 3 is doctrinal, yung chapter 4 hanggang chapter 6 is practical. Now, in-explain niya sa binasa natin, sa chapter 1, na yung biyaya ng Diyos ay dapat maluwalhati sa atin sa pamamagitan ng pagliligtas na kay Kristo. So ano, ligtas ka na? O ano na? Pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. At nilagay ka sa iglesia. Na sa iglesia, dapat maluwalhati ang Diyos. 3:21. Kita mo na kaya hindi ako niniwala sa Kristiyanong wala iglesia. Dinevelop yan ni Pablo, chapter 2, chapter 3. Kaya, verse 1, namamanik ako nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, kayo'y magsilakad na nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag. Now, saan tayo tinawag? Umatras ka, 3:21. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman. Siya nawa. I-connecta mo yan sa 1:7 na binasa natin kanina, 1:6, 1:7. Sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Maging karapat dapat nawa tayo sa pagkatawag sa atin ng Diyos sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, verse 17, verse 18. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalan na nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Na sila'y sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karamihan ng buong kasakiman. Ano dapat ang hindi nalakarin ng Kristiyano? Huwag na siyang lumakad sa dati niyang buhay. Pinatawad ka ng Panginoon. Mayaman ang kanyang biyaya sa pagpapatawad sa iyo. Sigurado mo yan, huwag kang magbuhay unsaved. Tapos na yun. Di tayo pa mamahangal. Nakakala na sa pagiging matigas ng puso natin, pinapakita natin yung kamatsuhan natin at saka yung halaga natin. Ang tunay na halaga ng tao ay makikita niya sa pagpapasakop niya sa Diyos. Sapagkat hindi nilalang ng Diyos ang tao na hiwalay sa Kanya.
Nilalaya, tinatanggalan natin ang sarili natin ng dignidad sa pagrebelde natin. Ang tunay na dignidad natin bilang tao ay tao tayo sa ilalim ng Diyos. Chapter 5 verse 2. At magsilakad kayo, the word is magsilakad. So kung nasusundan ninyo yung mga aplikasyon sa Ephesians, yung word is magsilakad. Puro magsilakad, yung binasa nating aplikasyon. Magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Meron akong ipinangaral sa inyo niyan ng prayer meeting. If you will remember, may dalawang klase ng sakripisyo sa lumang tipan. Yung isa ay sakripisyo para sa kasalanan. Yun sa panahon ng atonement, yung burnt offering at saka trespass offering. Kapag ang tao gumagawa ng kasalanan sa lumang tipan, nag-ahandog sila ng mga handog na susunugin. Pero hindi lahat ng offering ay tungkol sa kasalanan. May mga offering na hindi sinusunog, kagaya halimbawa, nagdadala sila noong unang panahon ng meal offering, na nagpapakita na kapag gumawa sila ng kasalanan, naghahandog sila ng para sa kasalanan nila, at bilang tanda na pinatawad sila ng Diyos, kumakain sila sa templo kasama ng saserdote, na parang kagaya na nakikisama ang Diyos sa kanila sa isang lamesa. Sinabi sa Biblia na si Jesucristo ang ating handog na panlampas para sa mga kasalanan natin. Si Kristo rin ang handog natin para sa mga mabubuting gawa na nagpapakita ng ating mabuting pakikisama sa Diyos. Yung tinatawag si Kristo ang ating peace offering. Yan ang sinasabi diyan. Kaya si Kristo ay inihandog na isang mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang inihandog si Kristo para mapatawad tayo sa dati nating kasalanan, inihandog din si Kristo para yung mabubuting gawa natin ngayon tanggapin ng Diyos. Yung pinagkaiba nun. Hindi namatay si Kristo dahil makasalanan tayo dati. Namatay din si Kristo sapagkat dapat tayong lumakad sa kabanalan ngayon. At ang paraan niyan ay lumakad tayo sa pag-ibig. Kagaya ng pinatawad tayo ng Panginoon, lumakad tayo sa pag-ibig unang-una sa iglesia. Chapter 4. Verse 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Maging mahabagin. Magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Now, bago mong isipin na general yan sa lahat ng tao, 5:1, magsitulad kayo sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal ng Diyos. Particularly, binabanggit ng Diyos yan sa mga kapatiran mo na alam mo mga anak ng Diyos. And then, 5:8, sapagkat noong panahong kayo'y sa kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Kita mo tanda mo. Pag hindi ka lumalakad sa kalooban ng Diyos, lumalakad ka sa kadiliman. So sinasabi sa verse 8 na lumakad tayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Verse 10 na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Verse 11, at huwag kayong makibahagi sa walang mapapakinabangang gawa ng kadiliman. Saan ka dapat lalakad? Ingatan mo mga fellowship mo. Hindi lahat nagpapakilalang Kristiyano ka fellowship mo. Dadaling ka sa kadiliman yan. Ngayon, para masigurado mo ang pakikisama mo, ikaw mismo, alamin mo ano ba ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Yun ang lakaran mo. Sapagkat kapag ikaw ay lumalakad sa liwanag, binubuo yan ng kabutihan, katuwiran at katotohanan. Mabuti ba yan? Totoo ba yan?
Katuwiran ba ng Diyos yan? Yan ang paglaga sa liwanag. So it doesn't matter kung anong nararamdaman mo. It doesn't matter kung anong pag-intindi mo. Tignan mo, yan ba ang kabutihan na sinasabi ng Diyos? Yan ba ang sinasabi ng katuwiran ng Diyos? At yan ba ang katotohanan ng Diyos? And then 5:15, lastly. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Lakad na naman. Huwag gaya ng mangmang. Kung hindi gaya ng marunong, pinatawad ka na ng Panginoon. Huwag kang mangmang. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay hindi lamang nagpapanauli ng kaluluwa. Ito rin ang mga patotoo ng Diyos ay tiyak na nagpapapantas ng mga hangal. Look, Psalms 19 verse 7. So hindi tayo ginawang mabuti ng Diyos para maging tanga sa sanlibutan. Lumakad tayo na may katalinuhan. Pinatawad tayo ng Diyos hindi para mag-aksaya ng pera at mag-aksaya ng oras at mag-aksaya ng buhay. Pinatawad tayo ng Diyos para, verse 16, samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Na huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So kung may mga nagpipreach, aplikasyon niya ng buong Ephesians, lahat na may salitang walk. So kung pinatawad tayo ng Panginoon, madali lang para sa inyo, sa atin, na paniwala ang sasabihin sa iyo ng Panginoon. Sige, bitbitin mo, higaan mo, at umuwi ka na. Kaya mo nang tumayo at lakaran ang kalooban ng Diyos. Hindi dapat sa bahay-sambahan niya natulog ang mga miyembro. O tapos na ang service. Sige, tumayo kayo, bitbitin niyo mga higaan niyo at magsipag-uwian na kayo. Hindi. Kung hindi pinatawad kayo ng Panginoon, lumakad kayo sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon dito. Diba? At diyan naluluwalhati ang Diyos. Sapagkat hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, si Kristo nabubuhay sa atin. Diba? Sa palagay ko, nakapangaral na ako ngayong umaga. Ngayon, ang gawain natin ngayong maghapon, nakaset yan. Pinaghandaan natin yan sa loob ng isang linggo. At yung mga leader, you know what to do. Tulungan natin ang mga kapatid natin. Tulungan natin ang mga kapatid natin. Tandaan natin, hindi tayo sumusunod ng Diyos, sumusunod sa Diyos para mapatawad sa mga kasalanan natin. Kaya tayo sumusunod. Sapagkat pinupuri natin ang Diyos. Bless the Lord, O my soul. Forget not His benefits. He has forgiven all our sins. Sa tuwing nanlalamya ang aking pananampalataya, lagi kong iniisip, pinatawad ni Kristo ang aking mga kasalanan. At sa totoo lang, saksi ang Diyos at ang aking konsyensya. It never fails to encourage me. Ang kaisipan na minsan dinadaya ko ang Diyos sa dati kong buhay na akala ko ligtas ako at ginagawa ko ang gawain ng Diyos pero hindi ko naranasan ang pagpapatawad ng Diyos. But there was a time, pwedeng pabayaan ako ng Diyos na magpatuloy sa pangloloko ko sa sarili ko. And yet, the Holy Spirit convict me that I am a sinner. Kahit pa marunong ako sa ministry, kahit pa nababasa ko ang banal na kasulatan at naiintindihan ko, and I can teach it to others, and I can preach it to you. Pero hindi totoo sa aking puso at ang aking konsyensya ay magpapatotoo na ang mga panahong iyon, namumuhay ako sa kasalanan at hindi ako natatakot sa Diyos. How can I say na nakatikim ako ng kapatawaran? And then nabasa ko sa banal na kasulatan, yung talatang sinare ko sa inyo last time,
Mapalad ang tao na itinutuwid ng Diyos sapagkat siya ay magkakaroon ng kapahingahan sa panahon ng sakuna. At sinabi ko, tinutuwid ba talaga ako ng Diyos? Natural lang na pag kumain ako ng sobra, magkakasakit ako. Palo ba ng Diyos yun? Natural lang na pag hindi ako nagtrabaho, hindi ako kakain. Palo ba ng Diyos yun? Natural lang na pag nagpuyat ako, sasakit ang ulo ko. Palo ba ng Diyos yun? But the question is, kapag ka naririnig ko ba ang salita ng Diyos, binabago nito ang isip ko at puso ko? And I found out na hindi. And right there and there, sinabi ko sa Panginoon, mahabag ka sa akin, makasalanan ako. Nabasa ko sa Bible, namatay si Kristo para sa kasalanan ko. Sapat na yun. Alam mo, bonus lang yung experience ng emotion. But you know, doon ko lang yun nakita sa tagal-tagal ng paglilingkod ko sa Diyos. I never experienced yung ganong klaseng kasiyahan at kapayapaan na alam ko na hanggang ngayon pag nawawala sa akin yun, yung ganong klaseng kapayapaan, alam kong may mali ako sa Diyos. Kaya, alam ko kasi yung pinagkaiba ng unsaved na naglilingkod sa Diyos. Because that was me before. At alam ko rin yung kalagayan ng ligtas na naglilingkod sa Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo dahil ayoko masayang ang inyong buhay. Totoo. Kaya ganito kung mangaral sa inyo. Gusto kong sampalatayanan ninyo ang kasapatan ni Kristo. So wala tayong mapapala pare-parehas kung hindi ang Panginoon ang nabubuhay sa atin. It doesn't matter. Kung mamatay tayong lahat at iwanan natin ang simbahang itong mayaman at malaki, it doesn't matter. Na-accomplish na ni Kristo ang gusto niyang mangyari sa sanlibutan. Nakarating na ang sanlibutan, nakarating na ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. At lalo pang umuusad. Any moment now, darating na si Kristo. Nasa dulo na tayo ng panahon. If you think mas matimbang pa rin ang gawa kaysa sa pananampalataya, mag-isip ka ng 10 beses. Sapagkat sinong mas matuwid kaysa sa Diyos? At sino ang kasing tuwid na kagaya ng Diyos? Sino ang kagaya ng Panginoon sa kanyang kabanalan? Wala. Kaya ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. And I want you to look on Jesus Christ. Sapat yung mga kasalanan natin na dapat itaboy tayo niyan sa krus ni Kristo. Sapat yung pagiging mabisyo natin. Sapat yung ating pagiging matitigas ang ulo na dapat alam mo na bitawan mo yan. Pero alam mong hindi mo kaya. At hindi ko gagarantiyahin tatanggalin ko yan sa inyo. No. Pati isa lang alam ko, kagaya ng ginawa ko noon. When I come to Jesus Christ, hindi na normal ang kasalanan. Basta magkaroon ka ng takot sa Diyos sa puso, mauunawaan mo ang karunungan ng Diyos. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now tell me, hindi mo ba malalaman ang kalooban ng Diyos kung takot ka sa Diyos? Hindi ba? So you come to Jesus Christ. Kung hindi pa kayo lumuluha sa Panginoon para sa inyong mga kaluluwa, lumuha kayo. You cannot weep for others. Hindi kayo luluha para magministera ng iba. Kung hindi muna natin luhaan ang mga sarili natin para makatawid tayo sa mahirap.
Umiiyak tayo pag nahihirapan na tayo kasi gusto nating maalis ang problema. Pero iniluha mo ba na alisin ng Diyos sa'yo yung gusto mo? Natural, sinong hindi iiyak pag malaki ang pangangailangan mo at malaki ang bayarin mo? Iiyak ka talaga. Panginoon, dami kong babayaran. Bigyan mo akong pera. Pero, iniluha mo na ba sa Diyos na minsang nalaman mo ang kalooban ng Diyos, pero ayaw mong gawin? Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, tinignan niya yung saro. Pwede ba? Pwede ba huwag ko ito inumin? Pero hindi yung kalooban ko. Kung hindi yung kalooban mo. So pag nagpe-pray ka lang ng mga bagay na gusto mo, di pa mong sinasabi, Lord, ito ang kalooban ko. Sundin mo ang kalooban ko. Kailangan ko to. And you think pinagmamalaki mo, lumuha ka na sa pananalangin. You pray for yourselves. Tinatamad ako sumali sa ministry. Panginoon, hindi yung gusto ko. Gusto mo. And you pray for that. At huwag kang tatayo sa harapan ng Diyos hanggat hindi ka pinagpapala ng Diyos. Kagaya ni Jacob, Lord, hindi kita bibitawan. Hanggat hindi yung gusto mo, gusto ko. Tsaka nyo sabihin na hindi matapat ang Panginoon. So akala nyo ba sa pananalangin wala na tayong ilalago? Think. Hindi nyo ba alam kung ano sasabihin nyo? Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa ating mga kahinaan. The greatest need, the greatest help na pwedeng gawin sa iyo ng Diyos ngayon, na masabi mo yung gusto ng Diyos na sabihin mo sa Kanya ngayon. Saan nagsisimula ang submission? Nagsisimula kung hahayaan mo ang banal na Espiritu magdikta ng dasal mo. Sana gusto ko sabihin kaso alam ko hindi kalooban ng Diyos. Ano? Nagsalita ang banal na Espiritu sa salita mo ngayon. Bigat man sa kalooban ko. Tulungan mo ako na hindi na gawin yung mga bagay. Mabigat man sa kalooban. Natitisod man ako ngayon. Hindi ka nakakaligtas ka, natitisod ka sa preaching. No. It will help you. You come to Jesus. Kailangan ng tao ngayon, ng mga tao sa sanlibutan, ng mga Kristiyano na magiging kagaya ninyo. Napupunta sa sanlibutan hindi para magpasikat, kung hindi para ituro ang tao kay Kristo. Maging kagaya kayo ng apat na bumuhat sa paralitik, na gagawin ng lahat. May pananampalataya at pagsisikap na madala ang tao kay Kristo. Isipin mo, Brother Benos, kung apat sila, umabsent yung isa, ilan natira? Apat sila. Nawala yung dalawa. That's why we need the church. Kailangan natin ng isa't isa. Kasi kung hindi yan hahakbang papunta kay Kristo, buhatin natin. At kung wala kang magawa sa paglilingkod ni Kristo, sumali ka sa mga nagbubuhat. Baka sakali makatagpo ka ng lugar. Hindi mo alam, yung isa doon nakaabang lang sa gilid, nakatayo lang. Oh, gagawa mo dyan. Wala dito lang ako. Halika, tulungan mo kami. Kailangan namin ng isang tao doon. Naghahanap ang Panginoon ng mga available. Go! Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ano sasabihin nyo dyan? Kung nahihirapan kayo, magdasal kayo. Sabi kayo ng sabi sa tao na sumampalataya kay Kristo, di dapat sumampalataya rin tayo, hindi ba? Kaya masaya ako sa mga bagay nito. Sapagkat it doesn't matter. Kung ayaw niyong maniwala, ako naniniwala ako. These words have helped me. At totoo sa akin to.
Kaya may kumpiyansa ako rito. Babalik ang Panginoon. Hindi sa sarili kong gawa, kung hindi sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay sa akin, pwede rin mangyari sa iyo. Kung si Kristo ay nabubuhay sa iyo, mamamatay ako. Hindi mo kailangan gawa ng rebulto sa simbahan. Sapagkat si Kristo nasa iyo na. Pag namatay si Kibuloy, ano mangyari sa mga tauhan niya? Wala na. Sapagkat pinasasampalatayan nila ang mga tao sa sarili nila. Nampalataya kayo sa Panginoon para maging mapayapa ang buhay niyo. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in Jesus Christ.